Kaya nga MJ, kaya nga nakakapagtaka, 'di ba? Nag-impok dapat ng gold pero tayo nagbebenta. So ang tanong, bakit ka nagbebenta when in fact dapat ka nagsisave ka ng gold? Kasi nga may mga trend sa international level na actually na matter of time, we need to have more gold than dollar. Kaya lang ang problema, baka naman wala tayo nadideplete ang ating tinatawag na international reserve. Kasi kapag wala ka na nung international reserve mo or yung foreign exchange reserve mo, mahihirapan tayo when it comes to imports. Kasi ginagamit natin ang pagbayad ng ating mga trade transactions, or kailangan mo para sa debt servicing, or kailangan mo para mag-stabilize ang peso. So, hindi kasi ang problema kasi ang ganito 'yon, no. Every time there will be instability sa bansa natin or any country for that matter, bumabagsak ang ekonomiya mo. Kasi ibig sabihin, nagwi-withdraw lahat ng investors mo. So ibig sabihin, nagkakaroon ka ng economic crisis and financial crisis. So in some ways, one way to mitigate that is either you also sell some of your gold reserve. Na minsan hindi mo na hawak, kaya yan yung kumbaga pang emergency talaga, no? Yes, And yes. Ma'am, ano po itong, nabasa ko po bahagyan, yung pong article doon po sa pagbebenta ng Pilipinas ng aabot po sa 25 tons ng ginto. Ano po ba ito, ma'am, sa unang bahagi po ng 2024? Ano ito? Strategic move po ba ito o isang hudyat na merong economic problem sa Pilipinas? Sa akin kasi, ang tingin, kasi ganito yon, no? Paramihan kasi ng bansa, instead na magbenta ng gold, nag-a-acquire ng gold para maghanda sila pagdating ng time na magkakaroon ka ng tinatawag mong global financial uncertainty, which is happening at the moment kasi nga nakikita naman natin na maraming nangyayari sa mundo right now. If you can see yung nagkakaroon ng escalation ang gulo sa Middle East between Israel and the Palestinian, na nai-involve may lahat ng marami ng involved na countries at medyo mas lumalala yung gulo. So in a way, magkakaroon niya ng impact sa sa mga tinatawag nating economic and financial uncertainties ng mundo. So in a way, lahat tayo apektado dyan. So karamihan ng bansa, supposedly or usually, nag-a-acquire ng gold. Sa atin kasi, parang nangyari, nagbenta tayo ng gold, tapos it's around 24.9 tons of gold. The first part or first half of the year, tapos ang sinasabi report na tayo ang ang ating central bank ang may pinakamalaking binenta ng gold. So ang tanong kasi dyan, ano ba ang ibig sabihin yan or ano ang pwedeng implikasyon yan sa tinatawag nating economic and financial health ng ating bansa? Well, tatlo lang naman. Ang sinulat ko kasi parang sinasabi ko na there's a possibility na na hindi siya really strategic move kasi or maybe there's something going on with the economy ng Pilipinas na hindi masyadong na-i-explain or nasasabi sa publiko. Kaya nga ang sinasabi ko rin sa article at saka yung post ko sa Facebook, mayroon kang issue ng transparency kasi ang sinasabi ng central bank, ang reason daw why they actually sold that huge amount of gold reserve natin is may tinatawag silang active management strategy. Well, ang sinasabi nila, mataas daw yung presyo ng gold kaya binenta nila to acquire income or to acquire revenue. Ang tanong, why do you have to do that? Bakit mo gagawin yon? Kasi ang question nun, bakit ka nag-generate ng income by selling gold? Siguro, ang tingin ko kasi there are possibility na kailangan ng liquidity ng Pilipinas. Maybe, probability, kasi walang report masyado aside from the fact na sinabi lang nila na part ng active management strategy. But hindi sila in-explain kung saan gagamitin ng revenue na ma-generate mo dun sa pagbebenta ng gold. May mga possibility kasi na kailangan ng Pilipinas right now tinatawag mong liquidity or to raise liquidity kasi probably
kailangan natin i-strengthen yung tinatawag mong foreign exchange reserve. Bakit kailangan? Kasi possibility-wise, kailangan mong ito to pay debts. Kasi may utang ang Pilipinas eh. Malaki din yung utang natin at may tinatawag kang debt servicing. So sa debt servicing, kailangan mo ng medyo liquid ka or mayroon ka pang bayad. Kung medyo nagkukulang ang pera ng bayan or nagkukulang ka ng finances. So may ganun siya. So kasi ngayon, kung titignan mo, ang utang ng Pilipinas as of June 2024, kasi tinake note ko siya, 130.18 billion US dollars. So, kailangan mong, at saka yung debt servicing natin, principal and interest payment, medyo nag-increase. So, ang tanong kasi doon, naghudyat ba ang pagbibenta ng gold dun sa issue ng pagbabayad or tinatawag ng debt servicing? So, ibig sabihin, kailangan mo magbenta for you to be able to respond to your debt obligation, yung foreign debt natin. That's one possibility. So, ibig sabihin, nagkukulang ng pera. That's a possibility. Kasi wala ngang explanation ang central bank masyado eh. Pangalawa, yung trade imbalance. So, ano ibig sabihin ng trade imbalance? Usually kasi, we need reserve, we need currency to pay for our imports. Ang imports mo nanggagaling sa ibang bansa or nanggagaling sa world market, ang ginagamit mo dyan is yung currency, which is the US dollar. So ang tanong kasi, do you need revenue for you to be able to sustain yung payment of imports natin o hindi? There's a possibility na kailangan siguro ng ating bansa right now. Kaya nga nag-generate sila ng revenue under capitalizing on the fact na mayroong kang mataas na presyo ng gold at this time. So isa yun sa mga possibility. Pwede rin, ang possibility is to strengthen or strengthen or make the peso stable. Kasi if you really look at the Philippines, few months back, tumataas ang exchange rate between dollar and peso. Humihina yung peso, lumalakas ang dollar. So ibig sabihin, tumataas ang exchange rate. Dumating tayo sa point na 58, $1 is against the 58 peso. Ibig sabihin, weakening ang peso mo, strengthening ang dollar mo. Medyo delikado yan kasi ibig sabihin kapag nagbayad ka ng trade payments mo, you need more peso kasi mas mataas ang dolyar. So kailangan mo siyang kailangan mo i-strengthen yung peso or i-prevent pong mag-devaluate yung peso. So what would you do is you strengthen what you call foreign exchange reserve. And one way to do that is to gain revenue from selling gold. Kasi nag-acquire ka ng liquidity or nag-acquire ka ng revenue on that. So ito yung mga possibilities kung bakit ang central bank nagbenta ng gold na ganun kalakas, ganun kalaki o ganun kalaki in terms of amount. Kasi probably there is something going on with the Philippine economy na hindi masyadong pinag-uusapan sa publiko at wala ding transparency. At hindi masabi kung mayroon pa talaga tayong pera o wala na talagang pera or kung bankrupt lang Pilipinas o hindi pa. So, and you need to find revenues. Ang pagbebenta ng gold, if you really look at it, hindi lang 'yan ang ginagawa right now ng ating current government. Kasi aside from that, makikita mo rin na they're trying to sell government assets. Bakit? Because they need nga revenue to finance the whole economy and the whole of the Philippines. So kung makikita mo, kung may plano ang gobyerno or ongoing mga nakalista na pagbibenta ng financial ng government assets ng Pilipinas at nagbenta ka ng gold to certain extent, so it implies na parang there is something. Parang hindi siya strategic in a positive way, but it's more about trying to make up doon sa kulang or wala na pera para i-finance mo ang iyong gobyerno at yung mga iba pang obligations natin like yung mga social welfare natin na mga proyekto. At the same time, yung debt servicing natin, yung inflation din kasi tumataas. Mataas ang inflation to curb that. You also, sometimes, one way to do that is yung mag-sell ka nga ng and you get more revenue. So, isa din yan at saka yung tinatawag mong to stabilize the peso para hindi siya mag-devaluate lalo. So, kung titignan mo itong mga reasons na to, these are not good
indications na gumaganda ang ekonomiya ng bansa. Hindi siya indication na maganda ang status ng ekonomiya ng bansa. Indication siya na parang may problema ang Pilipinas pero hindi natin masiguro kung ano ba talaga kasi at the end of the day, wala naman kasing transparency every time there's a move to sell a government asset or state asset or even itong recent na pagbebenta ng 24.9 tons of gold. So gano'n ang tingin ko eh. Kasi ang justification lang talaga ng BSP so far is active management strategy daw. Other than that, wala na silang sinabi. So, lahat ng tao nag-speculate. Pero usually kasi, ang pagbibenta ng gold ng isang bansa, it indicates that there is some kind of economic challenges na kinahaharap ang isang bansa. Usual yun. It's more like that. So, yun yung tingin ko. Parang kung sa ma'am, sa kalusugan, dapat sigurong ipa-CT scan o ipa-X-ray natin yung ating ekonomiya para malaman natin yung sagot. Pero ma'am, may kaugnayan po ba ito sa ongoing na world de-dollarization? Hindi ko rin masasabi na directly connected siya sa de-dollarization na nangyayari in the world right now, especially sa mga iba't ibang countries. Kasi maraming bansa na ngayon ang nagda-diversify sila ng currency reserves nila or currency na ginagamit nila for international transaction. Kaya nga may de-dollarization ka, like Saudi Arabia, even Russia and China, Hindi siya ganon eh. It's not really directly related to that. Ang pagbibenta ng mga state assets at saka gold is more domestic. It means either nagkukulang talaga tayo ng financial, may problema ka sa finances ng bansa. It's more like that really. Kasi instead of selling, you're supposed to be acquiring gold. Pero tayo nagbibenta. At hindi lang gold ang binibenta. Actually, may mga reports akong nababasa and I actually would want to write an article about it kung bakit nagbibenta rin ng state asset or nandun na tayo sa point na we're trying to sell state asset. Kasi ang current government, ang challenge kasi ng current government is to finance the whole budget na di ba may GAA tayo tapos may budget ka. Yung budget kasi na yan, ano pa lang yan, nakasulat pa lang yan. Pero yung totoong pera na gagamitin mo para ma-actualize mo yung nakasulat sa budget, sa national budget, wala pa yan. Kaya nga ang revenue sources natin, isa sa pinakamalaki is yung taxes. But the problem is, yung current taxes natin, hindi enough to finance everything. Kasi ang gobyerno, natatakot din sila na pag nag-impose ka ng bagong mga taxes sa atin, sa Pilipinas at sa mga Pilipino, mag-aalma ang Pilipino. So ang ginagawa nila, hindi sila mag-impose ng taxes. They will try to look for revenue source and the possibility of selling state asset and even yung pagbebenta ng gold are revenue sources. Yun yung sitwasyon ng Pilipinas eh. So ang tanong kasi dyan, bakit ginagawa nila? Precisely, may problema nga siguro talaga ang ating financial capability, ang finances ng bansa at may kinalaman yan sa ekonomiya. But I don't think it's directly related dun sa issue ng de-dollarization. Pero ang Pilipinas actually should think na kailangan mo bang mag-diversify ng currency mo in terms of currency reserve and in terms of currency na gagamitin mo when you talk about international trade. Kasi ngayon, ang mga bansa, marami na ang nag-diversify. Hindi na dolyar ang kanilang reserve. May diversification na. They are also using yuan to do that, to do international trade. Depende na yun, especially when they trade with China. So may mga time ngayon na RMB na ang ginagamit kapag direct trade with China, hindi na dolyar. Kasi nga, nakakasave sila ng pera. Kasi when you talk about currency exchange, mas mataas pa rin ang dolyar when you talk about currency as per RMB. Kasi ang RMB, pag 1 peso is equivalent to 7. Ang 1 peso is equivalent to 7 RMB. So kung ang aanuhin mo ang $1 is 58 or 55. So kung gagamitin mo ang yuan, mas makakasave ka or mas hindi ka gagastos na malaki. So mas ganun siya. Pero yung sitwasyon ng Pilipinas, pagbebenta ng
ng gold or pagbebenta ng state asset, it has something to do with financial management ng bansa at economic health ng bansa. Maganda ba? Okay ba tayo? Are we healthy as a country financially and economically speaking? Yun ang malaking tanong pagdating sa pagbebenta ng gold at pagbebenta ng state asset ng bansa. Mas ganun siya. Opo. Ang tanong po dito, sabi ni Koyang Nep Castillo ng Bravo News Pasig, kung malakas daw ang US, edi dapat daw ma'am ang dolyar ang iniimpok at natural lang na magbenta ng ginto. Pero nangyari daw ngayon, mas nag-iimpok ng ginto ang mga bansa dahil nga sa massive na de-dollarization na nangyayari. Dagdag mo pa ma'am yung na-expire na petrodollar deal, no, diyan sa Saudi Arabia, at ang pag-usbo ngayon ng BRICS. 'Di ba? Iniiwan yung US dollar, ma'am. Kaya nga MJ, kaya nga nakakapagtaka, 'di ba? Nag-impok dapat ng gold pero tayo nagbebenta. So ang tanong, bakit ka nagbebenta when in fact dapat ka nagsisave ka ng gold? Kasi nga may mga trend sa international level na actually na matter of time, we need to have more gold than dollar. Kaya lang ang problema, baka naman wala tayo nadideplete ang ating tinatawag na international reserve. Kasi kapag wala ka na nung international reserve mo or yung foreign exchange reserve mo, may hirapan tayo when it comes to imports. Kasi ginagamit natin yan pagbayad ng ating mga trade transactions, or kailangan mo para sa debt servicing, or kailangan mo para mag-stabilize ang peso. So, ibig sabihin, there's something possibly wrong with our financial health. Kaya ngayon yun yung debate at yun yung question. Bakit ginagawa ng ating current government ito? Ano yung reason? Saan napunta ang revenue? Kasi walang transparency, walang explanation. Basta nagbenta lang. Feeling ko nga yung pagbebenta ng gold, it's supposed to be hindi siya parang feeling ko accidental na nalaman siya ng tao eh. Kasi parang unang naglabas kasi niyan bilyonaryo eh. Usually ang bilyonaryo, mga yan eh, yung parang yung mga supposed to be secret na mga mangyayari nilalabas nila. Kasi doon lumabas muna yun eh. At saka kumalat na siya sa iba't ibang dyaryo. So, ganun ang tingin ko. Kasi wala talagang explanation. Wala mang explanation kung saan nila gagamitin yung revenue doon sa proceeds ng pagbenta ng gold. So, yun yung medyo challenging sa Pilipinas right now. May mga MJ, may mga kanina nga mayroon akong kausap na kaibigan natin na Pilipino din pero mas matanda na sa atin na businessman. Ang sinasabi nga niya, parang everyday daw, hot money is going out of the country. So parang nagkakaroon tayo ng crisis when it comes to finances. So ibig sabihin, walang pera ang Pilipinas. Yun yung sabi niya of course, that is his own analysis of what is going on in the country, economically and financially speaking. So ibig sabihin, kung gano'n ang analysis ng businessman na yon, it seems like the current government's looking really for revenue generation or sources of revenue aside from taxes. Yun yung problema natin. Prof, magandang gabi, maupay na gabi si Admar. Dito po sa datos ng Trading Economics, mula 2000 hanggang 2024, kung pwede natin maipakita yung mismong graph. Ayan. Okay. So, makikita natin, between siguro mga 2005 siguro ito, bumagsak siya lalo na noong 2006 hanggang 2012, tapos bumawi tayo. Tapos muli itong bumaba sa pandemic. Okay? Tapos, bumaba ngayong 2024. Para sa kapakanan ng ating mga kababayan, nagkaroon ba ng global financial crisis or Asian crisis dito way back mga early 2000, yung mga pagbaba niyan? 2006 hanggang 2009, and alam natin, nagkaroon din ng gulo niyan dito sa ating bansa, di ba? Yung mga sa impeachment, doon sa pagpapalit, edge sa people power 2.
So talagang apektado yung ating ano diyan. So kumbaga, yes, may maidagdag ka doon na Prof, yung unang pagbaba mismo ng ating reserve, gold reserve. Hindi ang problema kasi ang ganito 'yon, no. Every time there will be instability sa bansa natin or any country for that matter, bumabagsak ang ekonomiya mo. Kasi ibig sabihin, nagwi-withdraw lahat ng investors mo. So ibig sabihin, nagkakaroon ka ng economic crisis and financial crisis. So in some ways, one way to mitigate that is either you also sell some of your gold reserve. Na minsan to hindi mo gain na hawak, revenue. hindi mo na hawak, kaya yan yung kumbaga pang emergency talaga, no? Yes, yes. Oo. yung Ano siya? Opo. Pang buffer. Yes. Buffer. Yung pinakahuli nating bumaba talaga is during pandemic, which is naiintindihan talaga natin yun na out of control na natin. So doon, nagbenta tayo ng ginto, mas maiintindihan natin. Pero, Oo, nagbenta tayo. tapos ngayon, wala ng pandemya and naka-adjust na ang buong mundo kasi hindi mo na laging sasabihin na may gulo pa rin sa Russia, may gulo pa rin sa Middle East, ang ganito, ganyan. Ang ibang mga bansa nakapag-adjust na and ang Turkey nga, sila yung may pinakamataas na biniling ginto. Mas malapit sila doon sa magulong lugar kumpara sa atin. So kumbaga, merong mga nakakausap tayong analyst, parang nasasayangan sila sa pagbibenta natin ng ginto na hindi naman talaga yung pinaka-emergency, kundi mismanage lang sa pag-handle ng ating ekonomiya. Nakikita mo yan, Prof? Oo, ganun kasi ang tingin ko eh. Ayoko lang mag-conclude kasi syempre wala namang pronouncement coming from our economic managers ng current administration, and even the BSP is very quiet kung ano tong reason kung saan napunta yung revenue. Pero ganun siya dapat. Ginagawa mo lang itong pagbibenta ng gold kapag may isang global crisis na affected ang buong mundo, especially yung country mo, at saka financially, economically affected ka, or may isang domestic crisis tulad ng 1987, 1986 na people power, bumagsak ang ekonomiya, or di kaya COVID-19 pandemic, pang-buffer natin. Kasi kailangan mo ng liquidity, kailangan mo ng revenue eh. Pero kung supposedly okay naman, stable naman, supposedly ang ekonomiya, tulad ngayon, kasi ngayon parang kahit saang bansa ka pumunta dahil tapos na yung COVID, lahat ng bansa trying to recover eh. So nagre-recover na, lumalakas na ang kanilang economic activity, lumalakas na rin ang revenue nila, medyo bumabalik na sa pre-COVID na sitwasyon ang mga bansa. So ang ginagawa ng karamihan ng bansa talaga is nag-acquire ng gold. So sa atin, parang nakakapagtaka na imbis na stable lang or wag mo lang galawin, hayaan mo lang yan or mag-acquire ka pa, nagbibenta tayo. So ibig sabihin, there is something wrong doon sa either sa way of managing our finances as a country or may looming economic crisis ka na darating sa Pilipinas or mayroon nang nangyayari sa Pilipinas na mga problema, ngunit hindi yun na-i-explain at naisa sa publiko. Kasi if you really look at the Philippines few months back, unang-una mataas ang inflation mo. Pangalawa, ang currency, exchange rate natin mataas, ang dollar, mababa ang peso. Nandyan yan few months back. Tapos tumataas ang ating foreign debt. Increase ang foreign debt natin, especially at this time, no? At saka, so kailangan mo mag-debt services. At saka kung titignan mo, ang trade imbalance natin, mataas din. Ibig sabihin, we import more but we have less export. So mababa ang ating revenue from export ng product natin. Kasi wala naman talaga tayong industry na pwedeng mag-generate ng more export eh. At saka, with our political relationship na challenging with China, ang ating export to China is bumababa din. Marami bumababa. Wala tayong tourism masyado. So, in terms of revenue from outside, na dapat magkakaroon tayo ng revenue, walang ganun masyado eh. Ang ating OFW lang, ang ating inaasahan to actually also get more revenue from outside kasi nagpapadala sila ng remittances sa Pilipinas. So hindi ko alam kung gaano kalakas yun at this time. So kung titignan mo,
parang nagtataka ka, bakit kailangan magbenta? Na nandun na tayo sa tinatawag mong post-pandemic at bumabalik na ang mga ekonomiya ng bansa dun sa pre-pandemic na okay. So pero tayo parang hindi. So hindi man nakikita yan ng ating mga kababayan, ibig sabihin there's something going on with our economy na hindi ganun kaganda at may tinatawag kang probably wise yung financial mismanagement. Oo. At ito'y may kanalaman din sa politika. Kasi feeling ko yung current government, they're trying to cover up the economic problems of the country and even the financial mismanagement na may kinalaman sa latent corruption na nangyayari sa bansa. Kasi kapag ang mga Pilipino makita na nila yan na bumubuka na dyan, ang inflation mo hindi ma-solve, alam mo yon yung mga gano'n at ang currency exchange mo lalong tumataas ang dolyar. Pag hindi nila kasi in a way kinover up yan, makikita talaga ng Pilipino na there is something wrong with the country and how the country is being managed. Kasi talaga namang very evident yan the first few months. Pero ngayon, sa pagbibenta nila ng mga ganyan-ganyan, medyo hindi nyo napansin yung currency exchange ng Pilipinas biglang bumaba. Biglang tumaas at lumakas ang peso ng konti as against the dollar lately. Oo nga, Kaya kasi pinagmamalaki nila. kinatatakot noon na baka abot sa 60 pesos, di ba? And actually, napag-usapan na rin namin ito with Dr. Michael Bato at isa dun sa kanyang mga naging common na ginagawa ng mga bansa ay gamitin talaga yung gold reserves at binibenta. Ang problema nito ay hindi ramdam ng hanggang sa pinakalaylayan itong naging hakbang. Yes, siguro doon sa dolyar nakatulong ito dahil mula sa halos 60 pesos bumaba 55, 56 na ngayon. Nandun siya sa... Oo, pero ang possible makikinabang lang nito is yung mga siguro yung mga importer or yung mga traders, yung mga pero yung nasa laylayan talaga hindi pa rin ramdam. And sa kabila nito na ginawang hakbang ng Bangko Sentral or ng ating economic managers, merong economic forecast ng IMF pero pababa mula sa 6%. Actually, galing pa ito ng lagpas 6% na yung kanilang forecast for 2024, bumaba ng 6%. Tapos ngayon, naging 5.8% na yung kanilang forecast dito sa economic growth natin dito sa Pilipinas. So kumbaga, parang hindi nagtutugma. Sana makatulong ito, 'di ba? Kasi gumastos tayo ng or nagbenta tayo para magkaroon, pero ganito yung nagiging galaw ng ekonomiya po natin, Prof. Hindi naman kasi ang pagbebenta ng gold at saka yung revenue na nakukuha nila doon, it depends kasi kung saan nila nilalagay. Kung ang pagbebenta ng gold at yung revenue is pantapal lang sa mga problema ng bansa tulad ng weakening peso, inflation, at saka pagbabayad ng debt natin na ang laki-laki at tumaas pa yung interest rate, ang interest natin, at saka kung ang pag-ano lang yan para sa trade imbalance or trade payments na napaka-imbalance as against us, it will never have an impact on trying to make your economy better. Kasi ano lang siya panakip-butas, kumbaga. Pero yung panakip-butas mo kasi mauubos yan Nauubos din yan sa kadami ng kailangan mong takpan. So ang tanong kasi ngayon, ano ba ang nangyayari sa ekonomiya ng bansa? Mayroon ka bang... Kasi the only way for an economy to grow, really, as in lumakas siya, lumago, is for your sectors, iba-ibang sektor na gumanda. Like for example, ano ba in terms of agriculture, maganda ba ang tinatakbo ng agrikultura natin? So ibig sabihin, we are self-sufficient in terms of food kasi agriculture yan, but at the same time, do we export goods, agricultural goods, and do we gain revenue from that? Isang tanong yan. Kung walang nangyayari masado dyan, may problema ka. When you talk about manufacturing, anong state ng manufacturing mo? May industry ba ang Pilipinas? Ang tourism industry mo ba gumagana? Kasi ito yung mga revenue generating sectors mo na kapag gumana yan at maganda ang tinatakbo niyan, yung tinatawag mong economic forecast
maa-attain yan. Pero kung walang nangyayari dyan, bababa pa lalo yan. Yung 58 mo, in a matter of time, bababa pa yan. And another thing that you have to remember, in all this, there's such a thing as corruption. Kasi kapag may corruption na latent sa isang bansa, ang pera na intended dapat sa iba't ibang sektor na kung saan it contributes to the economy, to the growth of economy, like for example, good infrastructure. Saan napupunta ang pera for infrastructure? Kung hindi yan napupunta sa dapat kapuntahan at nakukurap yan, it has an impact on the economy. Kasi hindi mag-grow yung economy mo kung ang infrastructure mo hindi maganda. Kasi nga yung transportation of goods and all that, or yung pera na dapat mapunta dun sa farm to market roads, hindi napunta. So walang nangyayari dyan. So it's all connected. So hindi pwedeng, yun yung sinasabi ko na ang forecast na yan, it was a forecast before na tingin nila ang Philippines would bounce back given the fundamentals, yung tinatawag mong macroeconomic fundamentals ng Pilipinas. And that was carried over from the time of Duterte until now. Ngayon, na medyo 2 years na ang current administration, magsisingkin na yan. Kung ano nangyayari ngayon, lahat yan na nangyayari kung may economic activity ba o wala ka bang foreign investors na pumapasok sa Pilipinas o meron. In this time na 2 years na si BBM sa kanyang posisyon at medyo makikita na natin yan kung ano ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Kasi yung first year niya until siguro until early year of his second year in office, medyo may carry over ka from the Duterte administration kasi. Which is, I think, the Duterte administration, despite COVID-19, was able to have a very stable economy. Kahit paano maganda ang ekonomiya ng Pilipinas. At makita mo naman, kung wala yung COVID, I think ang Pilipinas makakawala dun sa low income status, magiging middle income status tayo kung wala lang yung COVID. Kasi maganda naman ang palakad talaga ng ekonomiya during Duterte's time. So, ngayon, sa BBM time, marami kasing nangyayari sa panahon ni BBM na hindi okay, especially when you talk about corruption talaga. Ang latent ng corruption sa bansa. So, yun. At saka ito pa ang dapat niyong tandaan. Magkakaroon tayo ng eleksyon. So, after if in any case magkaroon, may eleksyon na mangyayari, if in any case, May 2025, after the election, we will have more economic problems. And I think in terms of inflation, mas marami pa tayong haharapin. Kasi ngayon, hindi pa yan makikita kasi what is going on during election and pre-election time, campaign, maraming perang bubuhos. Dahil gano'n naman ang eleksyon sa Pilipinas. Pero pag after niyan, doon natin mafe-feel ang hirap. Kasi yung ekonomiya ng Pilipinas talaga medyo problematic. Walang pumapasok na foreign investors masyado na sa Pilipinas Nagwi-withdraw yung iba. So, where would you get the revenue aside from taxes? Yun Yun yung hindi masyadong naiintindihan ng mga Pilipino na yung sinasabi nating transparency, na there is a problem in leadership and all of these things. Hindi naiintindihan ng Pilipinas na lahat yan kakabit din kung ano ang mangyayari sa Pilipinas financially and economically speaking. So yun.